Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Laura, my babes! Sabi ko na nga ba, dito lang kita mahanap eh. Diyos ko, Kyle. Nakainom ka na naman, no? Gabing-gabi na, oh. Umuwi ka na nga sa inyo. Alis na, layas. Shoo! Doon ka na nga. Ano ba kasing ginagawa mo dyan? Bulag ka ba? Malamang ako ang napag-utusan na magsara nitong kainan. Eto naman. Ang sungit-sungit mo talaga sa akin. Halika nga muna dito. Wag kang lalapit sa akin. Sigurado ako na amoy alak at pawis ka na naman. Ang arte mo naman, my babes. Tigilan mo na nga yung kakatawag sa akin ng my babes, kadiri. Grabe ka naman sa akin. Pero alam mo, kahit masungit ka, ang ganda mo pa rin. Tapos na ako dito, uuwi na ako. Diyan ka na nga. Uy, sandali lang. Ano? May papakiusap sana ako sa'yo eh. Flora, alam mo naman na matagal na akong may gusto sa'yo, di ba? At alam mo naman na matagal na rin kitang nililigawan. Kaya parang awa mo no. Sagutin mo na ako. Ay nako, itulog mo na lang yan. Sigurado akong lasing ka lang. Uy, hindi ah. Kaya nga ako uminom eh. Para magkaroon ako ng lakas ng loob para sabihin ang tunay na nararamdaman ko para sa'yo. Ibang klase ka rin ano? Ginawa mo pa talaga akong dahilan. Gabi-gabi ka namang umiinom. Paano mo alam? Pinagmamasdan mo ako? Aminin mo na. May gusto ka rin sa akin oh. Ang kapal ang mukha mo. Kilabutan ka nga sa mga pinagsasasabi mo. Palagi kaya kitang nakikita sa kanto. Nakikipag-inuman sa mga kasamahan mo sa construction tuwing naglalakad ako pa uwi. Basta. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako sinasagot. Alam mo ba kung ano ang pinagkaiba mo sa adobo, sinigang at piniritong isda? Ha? Ano? Lahat ng yun, natikman ko na. Ikaw na lang ang hindi. Napakabastos mo naman. My babes, ang sakit na. Pero di bale, titiisin ko lahat ng sakit. Basta sagutin mo lang ako. May pick-up line din ako para sa'yo. Eto, makinig ka. Alam mo bang hindi tayo tao? Hindi tayo pagkain? Hindi rin tayo lugar? Sabi ko na nga ba eh. May gusto ka rin sa akin. Narinig ko na yan. Bakit? Kasi bagay tayo? Mali. Kasi hayop ka. GGSS ka rin ano? Aray, mas masakit pa ata yun kesa sa sampal mo. At saka, ano yung GGSS? Gwapong-gwapo sa sarili. Ha? Tabi nga dyan, uuwi na ako. Oh, ayan. Kyle, ano ba? Tumayo ka nga dyan, nakakahiya. Baka mamaya may makakita pa sa'yo. Sagutin mo na ako, parang awa mo na. Ang sakit-sakit na ng tuhod ko. Oo, sige na. Tumayo ka na dyan. Ano? Oo na, sinasagot na kita. Sa wakas! Thank you! Payakap na! Hoy! Bago mo ko yakapin, maligo ka muna. Sa amoy mong yan, hindi na yata tatalab yung sabon sa'yo. Subukan mo kayang gumamit ng laundry detergent. Baka sakaling gumana pa. Wala akong pakialam. Kahit buong magdamag mo pa akong tarayan. Basta, masaya ako na sinagot mo na rin ako sa wakas. Bumalik ka na nga dun sa mga kainuman mo. Uuwi na ako kasi sigurado akong hinahanap na ako ng mga magulang ko. Basta, aabangan kita dito bukas ng gabi ha. Hay nako, para may pakinabang ka, dito ka na rin kumain bukas para may benta kami. Makakaasa ka, my babes. Utang na loob, tigilan mo na nga yung kakatawag sa akin ng my babes. Napaka-jejemon mo. O sige, mahal na lang. Bahala ka dyan, goodbye. I love you, mahal! Ay nako Papa Dudut, hindi ko na natiis yung kakulitan ni Kyle at dumating na rin ang araw na sinagot ko na siya.
Ang totoo niya, akala ko ay hindi siya seryoso sa akin pero nagkamali ako kasi araw-araw niyang pinaparamdam sa akin na mahal niya ako. At in fairness na lang din sa kanya kasi simula nung sinagot ko siya ay araw-araw na siyang naliligo at hindi na siya amoy pawis. Araw-araw na din niya akong dinadalaw sa kainan na pinagtatrabahuhan ko. Nakakahiya mang aminin pero lumipas sa mga buwan at nararamdaman ko na nahuhulog na rin ang loob ko kay Kyle. Oo, nung unay naiingayan at naaalibadbaran ako sa kanya. Pero noong naging kami na ay mas nakita ko ang seryoso at determinado niyang side. Kahit yung mga katrabaho ko sa kainan ay nagulat din daw sa pagbabago ni Kyle kasi hindi na rin siya ganong kadalas makipag-inuman sa mga kasamahan niya sa construction. At tuwing sumasahod siya, Papa Dudut, binibigyan niya ako ng kung ano-anong regalo. Ang sabi ko pa nga sa sarili ko noon na mukhang mahihirapan talaga akong makipaghiwalay kay Kyle kasi napamahal na rin ako sa kanya. Sino ba naman kasi ang hindi mapapamahal sa isang lalaki na gagawin ang lahat para lamang mapasaya ka, hindi ba? At mukhang nahusgahan ko rin si Kyle kasi hindi naman pala siya babaero. Hindi siya nagkulang na ipakita sa akin na ako lang ang nag-iisang babae sa buhay niya. At habang tumatagal kami ni Kyle ay mas lalo akong nai-inspire at nagkakagana na sipagan yung trabaho ko sa kainan. At makalipas nga ang ilang buwan, Papa Dudut, na pagdesisyonan ni Kyle, nasa isang mamahaling restaurant kami mag-first date. Tandang-tanda ko pa noon na sinabi ko sa kanya na sa tabi-tabi na lang kami kumain. Pero siya ang nagpumilit kasi gusto raw niyang maging espesyal ang first date namin at sagot niya na daw yung babayaran namin. Kaya mas lalo lang talaga ako na-in-love sa kanya. Hindi nga babaero si Kyle, Papa Dudut, pero noong mismong gabing yon, may natuklasan ako sa pag-uugali ni Kyle na hindi ko alam kung matatanggap ko. Mahal, salamat talaga at dito mo ko dinala ha. Pero ang totoo niyan, hindi mo naman kailangan gawin to eh. Ang mahal-mahal kaya dito. Sigurado ka bang kaya mong bayaran yung mga in-order natin? Oo, huwag kang mag-alala. May dala naman akong pera. Pinag-ipunan ko talaga tong first date natin. Uy, ba't mo kang naiinis ka? May nagawa ba ako masama? Wala. Nabibwisit lang kasi ako sa waiter na kumuha ng order natin. Ha? Bakit naman? Lalamya-lamya kasi. Parang bading. Hoy, hinaan mo nga yung boses mo. Baka may makarinig sa'yo. At bakit? Totoo naman ah. At isa pa, 15 minutes na tayong naghihintay sa in-order nating pagkain. Siguro kung hindi ba din yung waiter natin kanina, malamang kanina pa nakarating dito yung pagkain natin. Ano ba nangyayari sa'yo ha? Ba't mo pinagdidiskitahan yung waiter? Ang dami mo kayong in-order kanina kaya malamang matatagalan talaga sila. Ay, umalis na lang kaya tayo dito. Maghanap na lang tayo ng ibang restaurant. Tumigil ka nga. Sigurado kung niluluto na yung in-order natin. Maghintay ka na lang dyan. Kung alam ko lang na ganito yung magiging kahihinatnan ng lahat ng to. Sana hindi na lang tayo dito nagpunta. Alam mo, naninibago ko sa'yo. Ngayon lang kita nakitang ganito kagalit. Umamin ka nga. Ano ba talaga ang problema, ha? Wala. Sige na, sabihin mo sa akin. Kasi kung kikimkimin mo yan, mas lalo ka lang magagalit. Sinabi na nga wala eh. Kung hindi mo ko kakausapin na maayos, aalis na lang ako. Ipa-take out mo na lang yung mga in-order nating pagkain. Mahal, sandali lang. Wag, umupo ka muna. Sige na, sasabihin ko na sa'yo. Magsalita ka na kasi para hindi ka na nagagalit ng ganyan. Oo na. Ay, galit ako sa mga bakla. Nandidiri ako sa kanila. Diyos ko naman, Kyle. Ba't ka naman magagalit sa kanila? Wala naman silang ginagawang masama sa'yo. At isa pa, mga tao lang din sila katulad natin. Mali! Nandidiri ako tuwing nakakakita ako ng mga katulad nila. Wala na silang ibang ginawa sa lipunan kung hindi ang magkalat. Umayos ka nga.
Napaka mapanghusga mo naman. Bakit? Totoo naman Nababad trip ako tuwing naririnig ko sila na nagsasalita. Nasisira ang araw ko tuwing tumatawa sila. Ayoko silang nakikita sa paligid. Alam mo, sobra ako nanghihinayang. Nangihinayang ka saan? Diyan sa mga sinasabi mo. Oo, aaminin ko na nahulog na ang loob ko sa'yo. At kaya ako nasasaktan ng ganito kasi nagmumukha kang tao na ayaw kong mahalin. Ba't ba kamping-kampi ka sa mga bakla na yan Sabihin mo nga sa akin, babae ka ba talaga? Baka bakla ka rin Sumusobra ka na Napakabastos mo. Nagkamali yata ako na sumama pa ako sa'yo. Aalis na ako. Baka kung ano pang masabi ko sa'yo. Flora, mahal! Sandali lang! Ano? Halika na, bumalik na tayo sa loob. Bumalik ka doon at kumain ka mag-isa mo. Nawala na ako ng gana. Sorry na talaga. Hindi ko sinasadya yung sinabi ko sa'yo. Nagbibiro lang naman kasi ako Ito lang ang sasabihin ko sa'yo, Kyle. Yung galit at pagkamuhi mo sa mga bakla, yan mismo ang sisira sa'yo. Pasensya ka na talaga. Ewan ko ba, bata pa lang kasi ako. Nandidiri at naiinis na kasi ako sa kanila. Pwes hindi ka na bata. Alam mo na ang mali at tama. Matuto kang kontrolin yung mga emosyon mo. Lalong-lalo na kung wala namang ginagawang masama sa iyo yung tao. Oo na. Halika na, bumalik na tayo sa loob. Ipangako mo muna sa akin na magbabago ka na. Sinasabi ko sa'yo, kung hindi mo susubukan magbago, hihiwalayan kita. Oo, sige na. Susubukan ko para sa'yo. Huwag mong gawin to para sa akin. Gawin mo to para sa sarili mo. Oo na, pangako yan. Promise. Halika na. Sobra akong nagulat ng gabing yon, Papa Dudut. Hindi ko nga akalain na ang jowa ko na akala ko'y mabait at seryoso ay may matinding galit pala sa mga bakla o yung tinatawag nila na homophobic. Ang mga katulad ni Kyle ang dahilan kung bakit marami sa mga kababayan natin sa LGBTQ+ community ang nahihirapang magpakatotoo sa sarili nila. Marami sa atin ang lumaki na may mga maling paniniwala at stereotypes na ipinapasok sa ating isipan. Kaya't nagiging mahirap para sa iba na tanggapin at yakapin ang pagkakaiba-iba ng bawat isa. Lalo na sa usaping sexual na oryentasyon. Alam ko, Papa Dudut, dahil may pinsan ako na bakla na palaging kinakawawa ng papa niya. Kahit matalino at mabait ang pinsan ko na yon ay hindi ito nakita ng tatay niya. Kaya madalas siyang umiiyak at lumalapit sa akin kapag siya ay pinagmamalupitan ng tito ko. Awang-awa ako sa pinsan ko na yon kasi hindi lang siya sa bahay nakakaranas, Papa Dudut, ng diskriminasyon, kundi pati na rin sa eskwelahan. Papa Dudut, madalas siyang tinutokso at binubuli ng mga kaklase niya kahit na wala naman siyang ginagawang masama. Kaya nung malaman ko na homophobic ang jowa ko ay talagang nagulat ako at nahirapan akong tanggapin ito. Pero Papa Dudut, noong gabing yon ay nangako naman si Kyle na susubukan niyang magbago. At pinanghawakan ko ang sinabi niyang yon. Kasi sa kabila ng mga pagkukulang niya, mabait naman talaga si Kyle sa akin. Hindi siya perfect, pero isa siyang mabait, maasikaso at mapagmahal na jowa. Dahil dito ay pinagpatuloy namin ang relasyon namin at sa mga sumunod na araw, umaasa akong unti-unti ay mababago ni Kyle ang kanyang pananaw. Lalong-lalo na pagdating sa mga bakla. At noong mga panahong yun ay naisip ko na siguro kung ako ang magiging gabay at kung magiging matyaga ako sa pag-iintindi sa kanya, baka balang araw ay mawala rin ang galit ni Kyle sa mga bakla at matutunan niyang tanggapin na lahat ng tao ay magkakaiba, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lumipas ang 1 taon at naging magaan na ang relasyon namin ni Kyle. Napansin ko na malaki na ang pinagbago niya at hindi na mabilis uminit ang ulo niya at lagi na siyang nakikinig sa mga sinasabi ko. Pero syempre may mga pagkakataon pa din talaga na hindi maiiwasang uminit ang ulo niya.
Pero patuloy ko na lang siya na pinagpapasensyahan kasi nag-improve na din naman siya kahit papaano. Papa Dudut, sobrang pinahanga niya ako kasi hindi na siya katulad ni Kyle noon na mabaho at mahilig makipag-inuman. At ang pinakamaganda pa dyan ay hindi na talaga siya umiinom. Isang malaking achievement na yon para sa akin. Lumipas sa mga buwan at napagdesisyonan din namin ni Kyle na doon na kami titira sa bahay niya. Siguro yung mga 10 minutes yung layo ng bahay ni Kyle sa bahay namin ng mga magulang ko. At talaga namang tinodo ko na ang pakikipag-live-in kay Kyle sa bahay niya kasi nasa punto na kami ng relasyon namin na kailangan na namin ng sariling espasyo. Wala na rin kasing nakatira sa bahay ni Kyle kasi namayapa na yung mga magulang niya kaya solong-solo namin yung bahay. Ang totoo nga niyan ay walang pinagkaiba yung bahay ni Kyle sa bahay namin ng mga magulang ko. Parehong mukhang nabubulok pero mas mabuti na rin to kesa sa mangupahan pa kami. At kahit nagli-live-in na kami ni Kyle ay naaasikaso ko pa rin naman ang mga magulang ko kasi tulad noong sinabi ko ay 10 minutes lang naman ang layo ng bahay ni Kyle sa bahay namin. Masaya kami ni Kyle na naninirahan sa bahay niya at tuwing Sabado ay namamasyal kami kung saan-saan para mag-relax at makapag-bonding. Yung pamamasyal namin tuwing weekend ay ang nag-iisang pagkakataon namin para magkaroon kami ng quality time para sa isa't isa. Pero isang araw habang naglalakad kami sa isang park noong day off namin, nagulat ako noong bigla akong sinorpresa ni Kyle. Wala akong kaalam-alam na simula ng araw na yon, mag-iiba na pala ang takbo ng buhay ko. Ganda talaga dito sa park. Alam mo, sa lahat ng mga lugar na pinapasyalan natin tuwing Sabado, etong park na to ang pinakapaborito ko. Kaya nga dito kita dinala eh. Sandali lang. Mahal, ano yun? Ha? Yun oh, tumingin ka dun. Ang ganda nung ibon. Asan? Wala naman ako nakikita. Mahal, ano to? Will you marry me? Pagpasensya mo na tong singsing ha. Ito lang kasi yung kinaya ng budget ko eh. Huwag mo nga akong pinaglololo. 1 taon na simula nung naging tayo. At sa tingin ko, panahon na para magpakasal tayo. I do. Ha? Oo, pakakasalan kita. Sa wakas! Hinaan mo nga yung boses mo, nakakaya sa mga tao dito. Sorry na. Hindi mo naman kasi ako masisisi. Kasi ito na ata yung pinakamasayang araw sa buong buhay ko. Pero paaalalahanan lang kita ha. Kahit kasal na tayo, tutulungan ko pa rin sina mama at papa. Aba syempre naman. Kailan ba ako nagkaroon ng problema dyan? Wala lang, baka kasi kapag kasal na tayo, pagbabawalan mo na akong tumulong kina mama at papa. Ganyan na ba talaga ang tingin mo sa akin? Hindi naman sa ganun. Ang totoo nga niyan, masayang-masaya ako kasi ang laki na ng pinagbago mo. Pero may mga pagkakataon pa rin na mabilis uminit yung ulo mo. Pero hindi ibig sabihin nun ipagbabawalan na kita na tumulong sa mama at papa mo. Siguro nga, pero naaalala mo pa ba yung first date natin sa restaurant? Huwag mo na nga ipaalala sa akin yun. Basta, pangako mo muna sa akin na mas hahabaan mo pa yung pasensya at pangunawa mo. Ay, sige, susubukan ko. Huwag mong subukan, gawin mo. Opo, Commander. Aray! Ikaw naman kasi, puro kakalokohan. Alam mo, itong mga sinasabi ko, para din naman to sa ikabubuti mo eh. Ayaw ko kasing dumating yung araw na, alam mo na lamunin ka ng galit mo. Makinig ka sa akin, mahal. May aaminin ako sa'yo. Ay, gusto mo ba talagang malaman kung bakit galit na galit ako sa mga bakla? Sige, magkwento ka. Makikinig ako. May best friend kasi ako dati. Ang totoo nga niyan, para ko na nga siyang kapatid eh. Pinagkatiwalaan ko siya pero yun pala sila ayos siya. At ang pinakamasaklap pa dyan, sinamantala niya lang yung pagkakaibigan namin. Mahal, dapat noon mo pa sinabi sa akin to.
para mas naunawaan kita. Paano ko sasabihin sa'yo nagagalit ka tuwing umiinit ang ulo ko? Paano hindi iinit ang ulo ko tuwing nagagalit ka? Pero di bali na. Mas naiintindihan na kita ngayon. Pero ganito kasi yon. Hindi mo naman pwedeng idamay ang lahat ng bakla nang dahil lang sa karanasan mo sa best friend mong yun. Hindi naman yata tama na yung mga bakla lang yung palaging nakakaranas ng diskriminasyon. At isa pa, hindi lahat ng bakla ay katulad ng best friend mo na yun. Ay, siguro nga tama ka. Mahal, salamat talaga kasi pinaramdam mo sa akin na naiintindihan mo talaga ako. Ano ka ba? Wala yun. Uulitin ko. Ipangako mo sa akin na simula sa araw na to, mas lalawakan mo na yung pangunawa mo, ha? Oo, promise. Alam mo, mas lalo mo lang akong pinahanga ngayon. Ang totoo niyan, gustong-gusto na nga kitang pakasalan ka agad eh. Huwag kang mag-alala. Kasi bukas, magtatanong ako sa katrabaho ko na nagpakasal sa US. Ay sige, at bukas sa bukas, sasabihin ko na rin kina mama at papa na magpapakasal na tayo. Sigurado ako matutuwa sila. Pero sa ngayon, mag-celebrate muna tayo. Saan mo gustong pumunta? Ikaw talaga, gagastos ka pa? Okay na ako dito sa park. Huwag kang mag-alala. May ipon naman ako kahit papaano. Gusto mo bang kumain dun sa restaurant kung saan tayo nag-first date? Seryoso ka? Oo. Ba't mukhang gulat na gulat ka? Nung huli kasi tayong pumunta dun, gigil na gigil kang makaalis dun dahil sa waiter. Tapos ngayon, nagyayaya kang bumalik dun. Di ba, sinabi ko naman sa'yo na nagbago na ako. At isa pa, masarap din naman yung pagkain dun. Nagbago ka na nga talaga. Oh, halika na. Yun na nga siguro ang pinakamasayang araw sa buhay ko, Papa Dudut. Yung araw na nagaya si Kyle na magpakasal at yung nakita ko na tuluyan na siyang nagbago. Para akong binuhusan ng napakaraming biyaya noong araw na yon. At ayun na nga, Papa Dudut, pagkalipas ng ilang buwan ay nagpakasal kami ni Kyle sa Huwes. At ang sarap pala sa feeling ng ikasal. Pinaglalaroan na ata ako ng tadhana kasi nga wala talaga sa bokabularyo ko noon ang magkaroon ng jowa. Tapos ngayon ay ikinasal na ako. At hindi lang dyan natatapos ang lahat. Kasi dumating din ang araw na nagbunga ang pagmamahala namin ni Kyle at nagkaanak kami ng isang healthy baby boy. Sobrang saya ni Kyle noong nalaman niyang lalaki ang anak namin. At mas lalo pa siyang natuwa dahil kamukhang-kamukha niya ang anak namin. At lalo namang natuwa ang mga magulang ko na may apo na sila. Isa yon sa mga bagay na talagang ipinagpapasalamat ko. Kasi kahit matanda na sina mama at papa ay nagkaroon pa rin sila ng chance na makita ang apo nila. Sobrang bilis ng panahon, Papa Dudut. Kasi parang kailan lang ay karga-karga ko yung anak namin. Pero ngayon ay nasa high school na siya at sa awa ng Diyos ay nakayanan namin ni Kyle ang pagpapalaki sa kanya. Aminin ko sa inyo na may mga pagkakataon na nalubog kami sa utang dahil sa hirap ng pagpapalaki sa anak namin. Pero sa kabila
na ng lahat ay kinakaya naman namin. Lagi ko ring ipinapayo sa anak ko na mag-aral ng mabuti para magkaroon siya ng magandang kinabukasan. At nagpapasalamat kami kay Lord kasi sobrang bait at talino ng anak namin. Pero Papa Dudut, habang tuwang-tuwa ako sa anak ko ay unti-unti kong napapansin na parang kabaligtaran naman ang pinapakita ni Kyle. Isang araw habang nasa eskwela ang anak namin ay napansin ko na medyo namumula si Kyle at parang sasabog siya sa galit. Kaya naman minabuti ko na siyang kausapin at itanong kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanya, Papa Dudut. Kyle, ano bang problema mo? Yang anak mo, pagsabihan mo yan ha. Sandali nga. Pag-usapan natin to na maayos. Maupo ka nga muna dito. Ay, hindi ko na gusto ang nakikita ko dyan sa anak mo. Ano ba kasi talaga ang problema? Paano kita maiintindihan kung bigla-bigla ka na lang nagagalit dyan? Yang anak natin habang tumatagal, napapansin ko na mas lalong lumalambot. Ang sagwa tignan. Kamukha ko pa naman yung batang yun. Nakakahiya. Yan lang ba ang pinoproblema mo? Oo, bakit? Akala ko ba nagbago ka na? Nagbago na naman talaga ako ah. Ang hindi ko lang talaga matanggap ay kung bakit sa anak pa talaga natin nangyayari to. Kung sakali mang bakla ang anak natin, hindi kabawasan yun sa pagkatao niya. At hindi yun kabawasan sa atin bilang mga magulang niya. Madali lang sa'yo ang sabihin yan kasi hindi naman ikaw ang pagtatawanan ng mga tao kung sakaling bakla nga yung anak natin. Ako ang pagtatawanan ng lahat ng tao. At ba't mo iisipin yung tingin ng ibang tao? Bakit? Sila ba ang nagpapakain sa atin? Wala namang ambag sa buhay natin yung mga yan ah. Wala ka na ba talagang kahihiyan? Basta. Sabihan mo yung anak mo na magbago na siya. Kung hindi, tatamaan sa akin yan. Kung meron man dito ang dapat na magbago, ikaw yun. Napakamapanghusga mo. Nagwawala ka na dyan. Ni hindi mo pa nga tinatanong o kinakausap yung anak mo eh. Tatanungin? Kakausapin? Para saan pa? Para mauwi lang sa dramaan yung usapan namin. Hindi. Pagka-uwi niya galing sa eskwela, papaluin ko yan hanggang sa magtanda. Huwag na huwag ka magkakamali na gawin yan. Sinasabi ko sa'yo, ako ang makakalaban mo. Kaya nagkakaganyan yan eh. Kasi kinukonsente mo. At kaya ka nagkakaganyan kasi ang liit ng utak mo. Hindi ka marunong umintindi. Yung galit mo lang ang pinapairal mo. Flora, sa lahat ng tao, ikaw ang nakakaalam kung bakit galit na galit ako sa mga bakla. Ang totoo niyan, wala na naman akong problema sa mga bakla eh. Pero yung makita ko yung nag-iisa kong anak na unti-unting nagiging bakla, malaking problema sa akin yun. Hindi ako naniniwala na wala ka ng problema sa mga bakla. Kasi kung totoong natanggap mo na sila, hindi ka magkakaganyan ngayon. Utang na loob! Ba't mo ba kasi ako pinipilit na tanggapin sila? Hindi sa pinipilit kita na tanggapin mo sila. Yung sa akin lang naman, kung hindi mo sila matanggap sa kung ano sila, sana naman respetuhin mo pa rin sila bilang tao. Alam mo, napapaisip na nga ako eh. Siguro kasalanan mo ang lahat ng to. Nung buntis ka, pinaglihi mo ba yung anak natin sa bakla? Hayop ka! Kung nahihirapan kang tanggapin ang anak natin, pwes ako tatanggapin ko siya ng buong buo. Ibibigay ko sa kanya ang pagmamahal na hindi mo kayang ibigay sa kanya. At sa inyong dalawa, mas pipiliin ko ang anak natin. Asawa lang kita, Kyle. Pwedeng-pwede kitang palitan kung kailan ko gusto. Mahal, I'm sorry. Yung sa akin lang naman. Ayoko na minamalit at kinukutsa yung anak natin. Sana naiintindihan mo ko. Kung merong mang dapat umintindi at umunawa sa anak natin, tayo yun. Anong klase mga magulang tayo kung tayo lang din ang unang huhusga sa kanya? Kyle naman, sana naman matutunan mong tanggalin yung puot at pagkamuhi mo sa mga taong iba sa atin. Hindi mo ba nakikita? Unti-unti mong sinisira ang pamilya natin ang dahil sa galit mo na yan. Promise, magbabago na talaga ako. Ito na yung huling beses na pag-uusapan natin to, ha? I love you. Siguraduhin mo lang talaga na magbabago ka na. Kasi kung hindi, pinapangako ko sa'yo na lalayasan ka namin. Asawa lang kita, Kyle. Inuulit ko. Pwedeng-pwede kitang palitan kung kailan ko gusto. Pero yung anak ko nag-iisa lang yon. Seryoso ka talaga? Ipagpapalit mo ako? Oo
Oo! Ipagpapalit kita sa foreigner! Ganun ha? Ha? Ano ba, Kyle? Tigilan mo na nga yan. May kiliti ako dyan. Ano ba? Eto naman, pinapatawa lang kita. Wag mo naman ako ipagpalit oh. Hindi ko kakayanin kung mawawala ka sa akin. Ang tagal kaya kitang niligawan. Oo. At ako naman tong tanga, nagpadala ako sa scam mo. Uy, grabe siya. Pero seryoso, sana mahalin mo yung anak natin higit pa sa pagmamahal na binibigay mo sa akin. Ipangako mo rin sa akin na tatanggapin mo yung anak natin ng buong buo. Oo na. Totoo ba? Oo, pangako yan. At pwede bang tigilan mo na nga yung pagwawala mo? Nagmumukha kang gorila tuwing nagwawala ka eh. May gorilya ba na ganito kagwapo? Kapal ang mukha mo. Hanggang ngayon, gwapong-gwapo ka pa rin sa sarili mo. Diyan ka na nga, magluluto pa ako. Hindi ko po akalain na hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala ang pagkamuhi ni Kyle sa mga bakla. Kaya nang umuwi na ang anak namin galing eskwela ay minabuti kong kausapin siya at doon ko nalaman at na-confirm na may nararamdaman nga siyang kakaiba sa kapwa niyang lalaki. Pero hindi ko po ito sinabi kay Kyle kasi baka magwala na naman siya. Sa kabila ng lahat ng ito ay palagi ko pa rin sinasabi kay Kyle na kailangan niyang lawakan ang kanyang pag-iisip at huwag magpadala sa galit. Talaga pong naguguluhan ako ng mga panahong yon. Sa totoo lang ay wala akong problema kung ang anak ko ay bakla. Tanggap na tanggap ko po siya ng walang pag-aalinlangan. Ang hindi ko lang po matanggap ay kung paano magalit si Kyle. Aaminin ko po na mabait ang asawa ko sa akin at sobrang sweet niya. Pero kapag nagagalit siya, medyo nakakatakot. Kaya sinabi ko kay Kyle na okay lang magalit siya sa harapan ko. Basta wag na wag niya lang idadamay ang anak namin. Sinabi ko rin na kung may gagawin siyang masama sa anak namin ay talagang hindi ko yon matatanggap at iiwanan ko na talaga siya. At sa awa ng Diyos ay mukhang nakinig naman si Kyle at pinakitunguhan niya ng maayos ang anak namin. Pero unti-unti ring napansin ng anak namin na medyo lumalayo ang loob ng tatay niya sa kanya. Kaya ang ginawa ko na lamang, ako ang bumabawi sa anak ko at ako ang nagpupuno sa lahat ng pagkukulang ni Kyle. Para kahit papaano ay hindi maramdaman ng anak namin na may kulang sa kanya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko na ulit nakitang umiinit ang ulo ni Kyle at ako naman ay abala pa rin sa pagtatrabaho at pag-aasikaso ng bahay. Pero Papa Dudut, habang tumatagal ay mas lalo ko lang napapansin na lumalayo na ang loob ni Kyle sa anak namin. At kahit na anong gawin, ang anak ko ay mas lalong nagiging malinaw na nandidiri at naiilang na si Kyle sa sarili niyang anak. At ang totoo niyan ay naaawa na rin ako sa anak ko kasi mas lalo ko nang nahalata na nangungulila siya sa pagmamahal ng isang ama. May isang beses na kinausap niya ako at ang sabi niya sa akin na naiinggit daw siya sa mga kaklase niya kasi maganda daw ang relasyon nila sa mga tatay nila. Kaya gabi-gabi ko po talagang ipinagdarasal na sana'y dumating na yung araw na magkaayos na yung mag-ama. Na sana'y dumating na yung araw na maramdaman ng anak ko na buo at kumpleto ang pamilya niya. Kaya nagkaroon ako ng plano para mawala na yung ilangan sa pagitan ng mag-ama ko. Isang gabi ay kinausap ko si Kyle at sinabi ko sa kanya na siguro'y panahon na para kausapin niya yung anak namin. Kasi kapag kinausap niya ito ay baka mas tumibay yung relasyon nila bilang mag-ama. At bago nag-usap yung mag-ama ko ay sinabi ko kay Kyle na dapat ay lawakan niya yung pag-iisip niya at unawain niya yung anak namin. At mukhang sumang-ayon naman si Kyle sa sinabi ko. Noong nag-usap na ang mag-ama ko ay dumiretso na muna ako sa kusina para magluto. Pero Papa Dudut, mukhang nagkamali ako sa plano ko na ito. Hindi naging maganda ang pag-uusap nila ng anak ko. At sa halip na maging solusyon ay nagbigay pa ito ng mas matinding alitan sa pagitan nila.
Natutunan ko na kung minsan kahit na ang pinakamaganda na intensyon ay maaaring magdulot ng mas malaking problema. At ang tunay na solusyon ay maaaring hindi laging ayon sa plano, Papa Dudut. Huwag ka nang babalik! Kyle, ano nangyari? Ba't ka nagsisisigaw? Dinig na dinig ko sa kusina yung boses mo. Ikaw ba ang may pakana nito, ha? Ba't biglang lumakas yung loob ng anak mo ang aminin sa akin Ang gusto ko lang naman magkausap kayo para mawala na yung ilangan sa pagitan nyo. Pwes, inamin niya sa akin na bakla siya. Flora naman, alam kong pinangako ko sa'yo na magbabago na ako. Pero kinailangan ba talaga niyang ipangalanda ka na bading siya? Hindi ko na alam kung paano ko patatanggapin yan. Alam mo ba naglakas loob yung bata na sabihin sa'yo yan? Kahit takot na takot siya sa'yo? Kasi nagbabaka sakali siya matatanggap mo siya? Diyos ko, Kyle, nangungulila yung bata sa pagmamahal mo. Sinasabi ko na nga ba ikaw ang kumukonsinti sa kanya. Kung tutuusin, ikaw ang punot dulo ng lahat ng to. Kung kiniusap pa lang sana na maayos yung anak mo, malamang hindi tayo magkakagulo ng ganito ngayon. Wala ka nang magagawa. Pinalayas ko na ang anak mong bakla. Diyos ko, di sa oras na ng gabi. Pag may mangyari masama sa anak ko, ikaw ang pagbabayarin ko. Tandaan mo yan. Huwag kang mag-alala. Sigurado ako na dun diretso yung sa bahay ng mama at papa mo. Ayoko na. Punong-puno na ako. Uy, teka lang. Ano yan, ha? Saan mo dadalhin yung mga gamit mo? Doon na rin ako didiretso kina mama at papa. Hindi ka alis. Dito ka lang. Bitawan mo nga ako. Alam mo kung ano yung pinakamasakit sa akin, ha? Yung hindi mo kayang ibigay sa sarili mong anak ang pagmamahal na matagal mo nang binibigay sa akin. Pasensya ka na. Pero hindi ko talaga matatanggap yung anak mong bading. Yan! Para yan sa anak ko. Wala siyang ginawa sa'yo para kamuhiin mo siya ng ganito katindi. Meron! Yung pagiging bading niya. Sapat na rason na yon para kamuhian ko siya. Umasa ako na magbabago ka. Umasa ako na dadating ang araw. Nalalawakan mo na yung isip mo. Pero nagkamali ako. Mukhang wala ka na talagang pag-asa. Gusto mo lumayas? Teka lang. Oh, eto pa ang mga gamit mo. Kunin mo na yan. Lumayas ka at samaan mo yung anak mong bakla. Mas gugustuhin ko pang mag-isa sa buhay kaysa sa makasama ko yung anak mong bakla. At yung nanay niyang wala nang ibang ginawa kung hindi ang konsintihin ng kabaklaan ng anak niya. Alam kong hindi maganda yung naging karanasan mo sa best friend mo noon. Pero sabihin mo sa akin, hanggang kailan mo dadalhin yung bigat at puot ng karanasan na yon? Hindi mo pa talaga nakikita na unti-unti ka nang sinisira ng galit mo? Utang na loob, Kyle. Magbago ka na. Ibili mo na rin kaya ng palda at lipstick yung anak mo. Total, kinokonsinti mo naman. Bah, lubos-lubusin mo na. Manahimik ka kung ayaw mong bigyan ko ng kambal yung sampal ko sa'yo kanina. Naging mabuting anak siya sa atin. Ang taas-taas nga ng grades ng bata. At tuwing nasa trabaho tayo, siya yung nag-aasikaso sa mga gawaing bahay dito. Mismo! Yan mismo ang dahilan kung bakit lalamya-lamya yung anak mo na yun. Pinaglilinis mo siya dito sa bahay imbis na pinaglalaro mo ng basketball kasama yung mga kaibigan niya. Malala ka na! Pinapangako ko sa'yo na ito na yung huling araw na makikita mo ako. Tapos na ako sa pagiging asawa mo. At yung anak mo, huwag kang mag-alala. Kasi simula sa araw na to, ipagkakait ko na siya sa'yo. Ayokong dumating ang araw na masaktan mo pa siya. Yan, tama yan. Siguraduhin mo na hindi ko na makikita ang pagmumukha ng batang yon. Sana lang talaga, huwag dumating ang araw na pagsisisihan mo yung pagtaboy mo sa amin. Kung may pagsisisihan man ako, yun na yung nakinig pa ako sa'yo. Masyado ako naging malambot. Dapat simulat sa pool pa lang. Tinuruan ko na yung anak mo kung paano maging tunay na lalaki. At kung may pinagsisisihan man ako, yun na yung pinakasalan pa kita. Kasi sa totoo lang, hindi ko nakilala yung taong pinakasalan ko. Hindi na kita kilala. Sabihin mo nga sa akin, Kyle. Kaya mo ba talagang tanggapin ang pagkawala ng anak mo? Na hindi mo na siya makakasama sa mga susunod na taon? Dahil lang sa hindi mo siya kayang yakapin sa kung sino siya? Ay... Mukhang nakuha ko na nga yung sagot sa tanong ko. Aalis na ako. Flora, sandali! Kung talagang mahal mo yung anak natin, hindi ka magdadalawang isip.
Kung meron man sa atin na may karapatan na magdalawang isip, ako yun. Sana nagdalawang isip ako bago kita pinakasalan. Ayusin naman natin to, please. Ganyan ka naman palagi eh. Gusto mo makipag-ayos tuwing nag-aaway tayo. Tapos mangangako ka na magbabago ka na. Pero hindi man lang ba sumagi dyan sa isip mo kung bakit hanggang ngayon nagkakagulo pa rin tayo? Kasi walang pagbabago. Hindi ka na nagbago. At hindi ka na magbabago. Sobra akong nasaktan ng gabing yon, Papa Dudut. Pero mas nasasaktan ako para sa anak ko. Kung alam ko lang na magiging ganito ang lahat, sana noong umpisa pa lamang ay hindi na ako nakipagrelasyon kay Kyle. Sana hindi ko na lamang siya sinagot at sana ay hindi na lamang ako nagpabuntis. Naging tanga ako at naniwala ako sa mga pangako niyang hindi naman natutupad, na may pag-asa pa siyang magbago. Noong gabing yon ay dumiretso ako kina Mama at Papa at doon ko rin nakita ang anak ko. Namumula ang mata at hindi matigil sa pag-iyak. Sobrang sakit yung nararamdaman niya dahil hindi niya inakala na ipagtatabuyan siya ni Kyle. Sa mga oras na yon ay buo na ang desisyon ko na makipaghiwalay kay Kyle. Doon muna kami titira ng anak ko sa bahay nila Mama at Papa. Gaya nga ng sabi ko, Papa Dudut, mas mabuti nang wala ng tatay ang anak ko kesa magkaroon siya ng tatay na mapanakit at mapanghusga. Dumaan ang mga linggo at naging magaan ang buhay namin sa piling ng mga magulang ko. Sobrang saya nila Mama at Papa kasi araw-araw nilang kasama ang apo nila. May isang beses na pumunta si Kyle sa bahay ng mga magulang ko, pero pinaalis ko rin siya. Oo, asawa ko pa siya sa papel pero hindi ko na kaya siyang makita pa. Tuwing naisip ko ang anak ko na umiiyak dahil sa ginawa ni Kyle, lalo ko lang nararamdaman na tama ang naging desisyon ko na layuan na siya. Sa mga sumunod na linggo ay hindi na nagparamdam sa amin si Kyle, Papa Dudut. Aaminin ko na lungkot ako ng kaunti. Pero sabi ko sa sarili ko, siguro nga ay mas mabuti na rin yung ganito. Wala nang gulo at hindi na rin niya masasaktan ang anak ko kahit papaano. Pero ang hindi ko inaasahan, Papa Dudut, ay paglalapitin kami ulit ng tadhana. Isang araw habang nagtatrabaho ako sa kainan, nalaman ko na nagpunta pala ang anak ko sa dati naming bahay para kumustahin sana si Kyle. Kasi kahit pinagtabuyan na siya at lahat-lahat, ay gusto niya pa rin daw na matanggap siya ng tatay niya balang araw. At nung nakarating siya sa bahay ay doon niya natuklasan na nakabulagta si Kyle sa sahig. Napag-alaman din namin na si Kyle pala ay may sakit sa puso. At pagkatapos ng duty ko ay hinakayat ako ng anak ko na dalawin ko daw si Kyle sa ospital. Kaya pinauwi ko na yung anak ko at ako na mismo ang pumalit sa kanya sa ospital, Papa Dudut. Anak, ikaw ba yan? Kyle? Laura, mahal. Pinauwi ko na yung anak mo. Ako na muna magbabantay sa'yo dito. Hindi niyo naman kailangan gawin to eh. Alam mo ba na yung anak mo mismo may gusto na dalawin kita? Sising-sisi ako sa mga nagawa ko sa inyo noon. Hindi ko akalain na yung batang kinamumuhian at pinandidirihan ko ay hindi niyo tutulong sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, malamang pinaglalamayan niyo na ako ngayon. Aaminin ko, hanggang ngayon, hindi pa rin humuhupa yung galit ko sa'yo. Dapat lang talaga na magpasalamat ka sa anak mo. Alam mo ba na grabe yung trauma na inabot niya sa'yo? Halos hindi makakain yung bata nung araw na pinalayas mo siya. At hanggang ngayon, naaalala niya pa rin lahat ng mga masasakit na salitang sinabi mo sa kanya. Sana mapatawad niyo pa ako. Pinapangako ko na babawi ako sa inyo. Huli na ang lahat.
Kung gusto mong bumawi sa anak mo, hindi kita pipigilan. Pero yung sa atin, matagal ko nang tinapos yon. Hindi mo na ba talaga ako mapapatawad? Kayang-kaya kitang patawarin. Pero yung magkabalikan tayo, ibang usapan na yon. Alam kong marami akong nagawang pagkakamali. At kung may babalik ko lang sana yung panahon, hindi ko gagawin yung mga nagawa ko sa anak natin. Hindi na sana tayo humantong sa ganito kung napagtanto mo yan nung umpisa pa lang. Hindi ako nagkulang sa pagpayo sa'yo, pero ikaw tong napakatigas ang puso. Sawang-sawa na ako sa mga pangako mo na napapako. Mukhang nakapag-desisyon ka na nga. Kung ganun, rerespetuhin ko yun. Pero pinapangako ko, kapag nakalabas na ako dito, babawi ako sa anak natin. Pero kung sakaling magbago pa ang isip mo, andito lang ako. Handa akong mahalin ka ulit. Masyadong malaki ang hinihingi mo sa akin, Kyle. Kung tutuusin, ilang beses na nga kitang pinagbigyan eh. Siguro kung ako yung pinagmalupitan mo, mas matatanggap ko pa. Pero hindi eh. Binuhos mo lahat ng puot mo, lahat ng galit mo, at lahat ng trauma mo sa anak natin. Pero sa kabila ng lahat ng yon, alam mo ba na takot yung bata nung nakita kanyang nakahandusay sa sahig? Patunay lang yon na sa kabila ng ginawa mo sa kanya, mahal na mahal ka pa rin ng anak natin. I'm sorry. Hindi ko alam kung mapapatawad ko ba ang sarili ko sa lahat ng nagawa ko. Huwag ka sa akin mag-sorry. Doon ka sa anak mo humingi ng tawad. Pwede ba akong makiusap sa'yo? Ano yun? Pwede mo ba siyang pabalikin dito? Sabi kasi nung nurse, wala pa akong malay nung binantayan niya ako dito. Sige, saglit tatawagan ko lang. Oh, heto. Hello, anak? Salamat at niligtas mo ako Anak, patawad sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Naging makasarili ako at buong buhay mo. Imbis na iparanas ko sa iyo yung pagmamahal ng isang ama, mas pinili kong kamuhian at pandiri. Yan ka. Kung may babalik ko lang ang panahon, hindi ko gagawin ang lahat ng mga ginawa ko sa'yo noon. Sana hindi pa huli ang lahat. Kapag nakalabas ako dito, hayaan mo ako makabawi sa'yo,
Anak, masaya ako na nagkabati na rin tayo sa wakas. Mahal na mahal kita. Sige na, babalik ko na sa nanay mo tong cellphone. Hello, anak? Sige, hihintayin ka namin. Bye. O ayan, papunta na raw. Flora, wala na ba talagang pag-asa na magkabalikan tayo? Huwag mo na munang alalahanin yan. Ang pagtuunan mo ng pansin, yung pagpapagaling mo. Pero... Sige na, huwag ka na makulit. Siya nga pala, yung tungkol sa bayarin mo dito sa ospital, tutulong daw yung boss mo. Talaga? Oo, tinawagan ko yung boss mo kanina. At sila na daw yung bahala sa mga gastusin mo dito sa ospital. Mabuti naman kung ganon. Ngayon na wala ka nang poproblemahin, siguraduhin mo lang na babawi ka sa anak ko kapag nakalabas ka na dito. Panigurado yan. Tuluyan na ngang nagkabati ang mag-ama ko noong araw na yon, Papa Dudut. Pero hindi na muli kaming nagkabalikan ni Kyle at sa kabila ng lahat ng nangyari ay wala akong pinagsisihan sa desisyon ko. Ang priority ko ngayon ay ang anak ko at ang mga magulang ko. Kung sakali man na magkaroon ako ng panibagong asawa, sana yung taong tatanggapin at mamahalin ang anak ko ng buong buo. Walang labis, walang kulang. Pero ang totoo ay hindi ko alam kung kailan pa mangyayari yon. Kasi wala naman akong pera para sa pang-annulment. Pero okay lang sa akin ang ganitong buhay na kahit na wala akong katuwang sa buhay, at least nandiyan naman ang anak ko at ang mga magulang ko. Sapat na po sa akin yon. Sa puntong ito ay nagpapagaling pa rin si Kyle at patuloy siyang dinadalaw ng anak namin tuwing wala itong pasok. Masaya na ako na maayos ang relasyon ni Kyle sa anak ko. At nagpapasalamat talaga ako na sagot na ng boss ni Kyle lahat ng mga bayarin sa ospital. Mabuti na lamang po talaga at matagal nang nagtatrabaho si Kyle sa boss niya na yon. Kaya hindi ito nagdalawang isip na tulungan siya noong nasa ospital siya. Mabait pa rin talaga ang Diyos. Kasi kung hindi dahil sa boss ni Kyle, ay hindi ko talaga alam kung saan ako kukuha ng pera na pambayad sa ospital. Siguro ay marami sa mga kabarangay ninyo ang magagalit kung bakit hiniwalayan ko si Kyle habang nagpapagaling pa siya. Pero hindi nyo rin naman ako masisisi. Kasi ang iniisip ko na ngayon ay ang kapakanan ng anak ko. Kahit nagkapatawaran na kami, yung mga sugat na idinulot ni Kyle ay nananatili pa rin. Siguro ang maipapayo ko lang sa mga nakikinig ngayon, lalo na sa mga magulang, ay mahalin ninyo ang inyong mga anak at tanggapin ninyo sila ng buong buo. Dahil hindi lahat ng magulang ay deserving na magkaroon ng anak, pero lahat ng anak ay deserving na magkaroon ng magulang na magmamahal at mag-aalaga at iintindi sa kanila. Papa Dudut, hindi ko rin alam kung masaya o malungkot ba ang ending ng kwento ng buhay ko. Pero siguro, ang mga kabarangay ko na lang ang bahalang maghusga. Nagpapasalamat po ako na binigyan ninyo ako ng pagkakataon na ibahagi ang kwento ko sa inyo. Maraming salamat po and more power sa inyong istasyon sa Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Flora. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.